Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Eto na ang part 2 sa ating kwento. Pero bago ang lahat, nako, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nanood kahapon, mga nakinig, naway kahit konti na entertain kayo sa kwento ko. Hindi naman masyadong maraming plot twist yung kwento ko. Parang ano lang naman, parang basic lang naman siya, no? Pero yun po ang kwento ng buhay ko. May mga medyo hindi ko pala naikwentong part, pero hindi ko alam kung isasali ko pa siya dito. But then, gusto ko munang bumati sa lahat ng mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo. Maraming salamat dahil napili niyong mag-click ng subscribe button and notification bell para lagi po kayong updated. Thank you so much po. And syempre, sa mga dati na nating subscriber supporters and syempre sa mga walang sawang, nag-aabang araw-araw, maraming salamat po talaga sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit inspired kami despite sa pagod, despite sa mga hectic na schedule, maraming ginagawa. Inspired kaming ipagpatuloy ang paggawa and syempre ang pag-record, ang pagbabasa, ang pag-i-edit ng inyong mga storya sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagsubaybay. And syempre bilang pasasalamat, dito tayo sa ating mga commentators. Hello kay Talia Bacornay. Ayun, gusto ko nang marinig ang kwento mo. Ilang part kaya yun? 2 lang. Hindi naman masyadong mahaba. Siguro kapag ikwento ko lahat, like mga details, oo, mahaba siya. Pero wag na nating i-detalye ang lahat-lahat. Charot lang. Hello kay Maestrang Kabukid. Hello po. Maraming salamat. Ayun. Of Hagunoy, Bulacan. Josephine Mapalad. Thank you so much. Sana ay mapalad ka sa buhay mo. Hello naman kay Joey Arbo, aka Lonely Boy. Naku, wag ka namang Joey. Huwag kang mag-lonely dyan. Lumabas ka, maikli lang ang buhay, magpakasaya ka, 'di ba? Sam relasyon. Meron kang karelasyon, Sam? Margie Luhong, maraming salamat from Hong Kong. Thank you so much po. Gloria Havillonar, maraming thank you. Baby Jane Atayde, maraming salamat. Jeff O. King, hello po. Maraming thank you. Best regards daw sa lahat from Jerson Abugada Vinian of Verola, Agusan del Sur. Thank you so much sa inyo. Maria Rapada, Marivic Langob, maraming salamat. Hello daw kay Shakira na friend niya sa Dubai. Princesita Meralies, maraming salamat from Capitol Hill Subdivision 13 Martires, Cavite. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat kay Emily Aceres of Tangkaran, Herona, Tarlac. Marilo Basmayor, hello sa'yo. Christy Dimitrial, Morpins Vlog, maraming thank you. Crazy Virgo, ay nako, marami akong kilalang Virgo na crazy din. Charot. Joke lang, di naman crazy yung mga Virgo. Slight lang. Hi kay Christina Season, maraming salamat. Hello daw kay Ambo, Maricel Delia, Jocelyn, Jeanette, Riza, Gina, May, Emily B, and Rose. Hello sa inyong lahat. And hello din kay user Rose, thank you so much. Michael Matugina, ayan, Maribel Barameda, maraming salamat sa mga taga Davao City. Sa lahat po ng nakikinig sa atin sa Davao, syempre hello sa inyo. And syempre, hello Jonathan Pintinio. Hello, Jonathan. Si Jonathan talaga matampuhin eh. Wag nang magtampo, Jonathan. Hi, Ann Soto. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat din kay Tolit sa Sueco. Sa Sueche. Tama po ba? Alon, maraming salamat. The Sec 2980. Parang iba yung nasabi ko. Bad. Josevina, maraming salamat. Rhea Gonzaga, thank you so much. And Raniel Suleng, maraming salamat po. Marami pa pong nagko-comment pero syempre, babasahin ko yung iba pag sa susunod na mga araw. And syempre kung hindi ka po nabasa, wag ka pong magtampo please. Comment ka lang ng comment dahil baka isang araw yung comment mo na, yung pangalan mo na ang ma-shoutout natin dito. And syempre, wag na nating patagalin pa. Nako, atin nang dugtungan ng kwento ng buhay ng inyong lingkod. Dito namang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia.
So yun na nga, nagkaroon na ako ng iba't ibang boyfriends, may mga nagtatagal ng 1 linggo, 2 linggo, ganon. Hindi masyadong matagal kasi ang inyong lingkod ay hindi rin naman ako mahilig makipagrelasyon. Parang ang sa akin lang, para wag niyang isipin na hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanya, ganon. Para sa akin ay gusto ko na malaman niya na hindi naman siya kawalan, hello, maraming lalaki dyan, charot, charot, parang ganon yung punto ko dati. Hanggang sa nagsawa na rin ako, parang napagod na rin ako, ganon. Hanggang sa, noon na nga, nagtatrabaho ako sa fast food chain, merong isang lalaki doon, wag na lang nating pangalanan, na siya, senior ko siya doon sa trabaho. Pagkatapos, lagi kaming tinutukso ng mga kasamahan namin. Lagi nilang sinasabi na may gusto raw kami sa isa't isa. Well, for the record, hindi ko siya masyadong ganun kagusto. Pero na-appreciate ko siya kasi matino siyang anak, matino siyang tao, matino siyang lalaki. Parang mga mag-aapat na taon na siyang single, ganun, nung mga panahon na yun. Pagkatapos, pa siya, maraming savings, may negosyo. Parang may direksyon sa buhay. Yun ang definition ko sa kanya. May direksyon siya sa buhay na parang ang dami niyang gustong gawin sa buhay niya na ako naman, na-appreciate ko talaga. Pero hindi naman siya umaamin. Parang walang ganun na aminan. So, ang nangyayari kapag nagtatrabaho ako, kasi siya, parang station leader namin siya noon. So, kapag nagtatrabaho ako, nasa counter kasi ako, ina-assist niya ako. Lagi siyang nasa tabi ko. Pag maraming customers, sa akin siya nagpa-punch doon sa POS. Yun ang tawag nung mga fast food chain na parang computer na nasa harap niyo, doon magpa-punch ng mga orders niyo. So, POS yun. So, doon siya sa akin. Laging naka-assist. So, yung mga kasamahan ko iba, parang nagtatanong sila, bakit dyan ka kuya? Kasi ate at kuya ang tawagan namin doon. Parang, bakit dyan ka kuya? Ako tong nagkakandara pa dito. Ako tong hindi magkamaliw. Parang gano'n na nagkamali-mali na sa pagsukli dahil sa dami ng tao. Hindi naman sa pagmamayabang, pero magaling tayo dyan sa money. Sino naman ang hindi magaling sa money, di ba? So, magaling tayo dyan sa money. Pero nagtataka sila, bakit daw sa akin siya laging naka-assist? Bakit daw hindi dun sa iba? So, parang na sila, nagre-reklamo, parang ganyan. Pero hindi naman reklamo talaga. Parang naging kulitan na lang. Hanggang sa isang araw, may naging customer ako. Itong lalaki na to, itago natin siya sa pangalang Ron. Ito si Ron, kapatid siya ng isa sa mga ka-close ko ng high school. Yung ka-close ko nung high school ay classmate yun. Classmate ng ex kong si Duncan. Oo. So, kapatid siya. So, parang kilala niya rin ako. Pero sa ibang school siya nag-aaral. Private school kasi siya. Kami dati is public school. So, parang ako kasi yung naghatid sa kanilang order dun sa mesa nila. Parang bigla niya akong pinakilala sa mama niya. Sabi niya, ma, si friend ni kuya. Parang ganon. So, nagkakilala kami ng mama niya. So, nagulat ako, bakit niya ako kilala? Hindi kami kailanman nagkakilala ng personal. Eto na nga, nakalipas ang ilang araw, may nag-text sa akin bigla. Parang nagpakilala siya na, ito si Ron, nakuha ko yung number mo sa katrabaho mo kasi day off mo raw, parang ganyan. Nagulat ako, bakit naman binibigay ng katrabaho ko yung number ko? Pero, hindi ko na lang pinansin kasi wala pa namang Data Privacy Act noon. So hindi ko lang 'yun pinansin. Hindi ko siya ni-replyan pero nag-text na naman siya kinagabihan kung pwede raw ba na bumisita siya doon sa trabaho ko. So ako nag-reply na, para saan? Bakit ka bibisita? Parang gano'n ang tanong ko siya. Hindi, gusto lang katang makabanding kasi si kuya, yung kuya niya na kaibigan ko, nasa Maynila na, doon na nagtatrabaho. So parang gusto niyang matanong ako tungkol sa kuya niya. Hindi kasi sila close na magkapatid. Ewan ko kung bakit. So ayun, nire-replyan ko na siya sa text niya. Magka-text kami na paminsan-minsan, umaabot ng madaling araw. Hanggang sa isang araw, day off ko noon, parang iniyaya niya ako. Mag-swimming daw. Akala ko naman, kasama namin ang kanyang pamilya o di kaya yung mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan niya, kakilala ko rin. Kasi nasa isang barangay lang kami. So, parang ang dami ko rin kakilala. So, akala ko marami ang kanyang isasama dun sa swimming na yon. Nagulat ako nung sunduin niya ako.
wala pa siyang sasakyan pero sinundo niya ako. So nag-commute kami papunta dun sa swimming resort or parang hindi siya beach resort, parang swimming pool lang siya, ganon. So spring resort, parang ganyan. So pumunta kami doon, nagulat ako dahil kami lang palang dalawa. May mga baon siyang pagkain. Sabi ko, bakit tayo lang? Bakit nasan yung iba? Parang ganon yung tanong ko. Sabi niya, bakit akala mo ba may mga kasamahan tayo? Tayo lang sana. So, ang lola niyo hindi marunong lumangoy. So, nasa mga lang tayo, mga shallow part of the water. Doon lang tayo. So, parang paupo-upo lang tayo doon. So, nilapitan niya ako. Magaling siyang lumangoy eh. Nilapitan niya ako, tinanong niya ako kung bakit hindi ako pumupunta doon. Sabi ko, hindi ako marunong lumangoy. Sabi niya, hindi, akong bahala sa'yo, parang ganyan. So, hinawakan niya ako. So, parang may napapansin na akong kakaiba. So, tinanong ko siya, ano to? Anong meron? Kung bakit ganito? Hindi naman tayo close. At saka, kapag magkasama kami, hindi naman siya nagtatanong tungkol sa kuya niya. So, parang hindi naman kuya niya yung yung gusto niyang malaman tungkol sa akin. Parang tinatanong niya tungkol sa buhay ko, tungkol sa mga kaibigan ko, parang ganyan. Kasi siya, tapos na rin siya ng pag-aaral nun, pero wala siyang trabaho. Wala pa siyang trabaho that time. So, dun ko siya tinanong kung ano nga ang pinupuntiryan niya. Bakit ganito? Bakit kaming dalawa lang? So, dun na siya umamin na parang gusto niya ako, oo. Tanong ko, bakit mo ako nagustuhan eh? Kakakilala pa lang natin siya. Matagal na kitang nakikita sa simbahan. Kasi after ng klase namin dati, tumatambay kami sa simbahan. May maliit kasi na park sa harap ng mismong malaking simbahan sa barangay namin. Tapos yung school nila, dun lang malapit sa simbahan na yon. So, parang nakikita siguro niya ako. Nakikita ko rin naman siya noon. Crush nga siya ng isa sa mga kaibigan ng kaibigan ko. Parang ganun, komplikado. So, sabi niya, gusto niya ako. So, sabi ko sa sarili ko, okay, sige, pagbibigyan ko siya. Para naman, diba? Para may bago. Tapos, may tsura din naman siya. Hindi lang siya matangkad. Maliit lang siya. Parang matangkad lang siya ng konti sa akin. 5 flat lang kasi ako. Ewan ko kung umabot ba talaga ng 5 flat. Parang ganun. So, hindi siya masyadong katangkaran. Hindi rin siya malaki. Parang maliit siya na lalaki. So, sabi ko, sige, sagutin ko na to. Ilang araw pagkatapos niyang manligaw sa akin, sinagot ko siya. So, doon, naging kami. Nung naging kami na, ayos naman siya. Maayos siyang kausap. Matalino rin siya. May sense. Parang ganun. Pagkatapos ay kinilala niya rin ng mga kaibigan ko, yung best friend ko nung high school, kinilala niya. At nung mga panahon na yun, parang wala na akong nakikitang mali. Sabi ko sa sarili ko, okay, eto na, magseseryoso na ako. So, umabot kami ng ilang buwan. Christmas of 2009. Christmas of 2009. Kami yung magkasama. Doon ako natutong parang kompletuhin yung simbang gabi. Parang ganun. Kasi siya, ano bang tawag sa inyo dun sa assistant ng pare? Yung mga nagwa-white din na mga batang lalaki. Sa kristan sa amin yon. Ewan ko kung ano sa inyo. So, yun. Isa siya sa mga orig or kumbaga original sakristan sa aming simbahan. So, lagi niya akong inaayang magsimba. Hindi talaga inaaya, parang inoobliga niya akong magsimba. So, dahil sa kanya, mas napalapit ako sa simbahan. Dahil sa kanya, mas parang gusto ko magsimba lagi, parang ganon. So, dun ko na-realize na, ay, baka ito na yun. Kasi 'di ba sabi nila, ang tamang tao, nilalapit ka raw sa Panginoon. So, yun na. Tumagal na ang relasyon namin. 2010, 2010, January, doon na kami nagkaroon ng problema. Kasi birthday ko yun. Pagkatapos, parang may konting celebration na kami-kami lang ng mga kaibigan ko. Hindi naman celebration na celebration. Parang kumain lang kami. Pagkatapos, doon ko nakita na parang masyado siyang strict. Masyado siyang strict. Marami siyang pinagbabawal sa akin. Huwag mong kainin yan. Wag dito, wag ganun. So, ang dami-dami niyang bawal na to the point na parang nairita na rin ako. So, ginost ko siya. Hindi ko na siya pinansin. Hindi ko na siya nireplyan sa mga text niya. So, pinuntahan niya ako sa bahay. Bakit daw hindi na ako namamansin sa kanya? Parang may pa tears pa siya noon. Pero, sabi ko ayoko na. Ayoko kasi nang kinokontrol ako. Ayoko nang nangongontrol ako
ayoko rin ng kinokontrol ako, parang ganon. So, na ano na siya, sabi niya, hindi na raw niya gagawin. Pero kasi, nung mga panahon na yun, na-realize ko, kahit pala anong gawin ko, kahit pala pilitin ko yung sarili ko, oo, gusto ko siya, pero hindi talaga umabot sa point na minahal ko siya. So, nagkahiwalay kami nung parang ilang araw matapos ang birthday ko. Doon kami official na naghiwalay dalawa. So, single na naman yung lola nyo. Nung single ang lola nyo, parang naano ako doon, parang na-focus na yung attention ko sa isang tao, doon sa leader namin, sa station leader namin sa trabaho. Parang doon, kasi siya rin, parang may ginagawa na rin siyang moves. Pinahatid niya ako sa sakayan, parang ganun, inaantay niya ako kapag nag-out ako. So may mga ganun na, pero wala pa ring usapan. Hanggang sa ito na nga, may dumating na bagong crew. Kasi yung sa amin, yung dun sa branch namin, maraming tinitrain kasi may isa pang branch na mag-o-open. Dun kukunin ng mga tao mula sa amin. So maraming tinitrain. So isa nga sa mga lalaking tinitrain doon, itago natin sa pangalang JR. Ito si JR. Parang ano siya, parang spoiled brat, gano'n. Kapag dumating siya sa store, yung pants na maluwag, gano'n. Pagkatapos, yung buhok niya, yellow pa. Gusto siguro niya blonde ang gusto niyang i-achieve, pero naging yellow yung buhok niya, tapos mahaba, parang gano'n. Tapos nag-shade siya. Kapag dumarating kasi siya ng mga 2 p.m. Parang closer ata yung schedule niya lagi. So, dumadating siya ng 2 p.m. Yung mga babae sa pantry, yung mga babaeng kasamahan ko, parang palihim na tumitili, ayan na siya. Tapos may isa pang manager namin na, kasi sa fast food, marami kayong manager. May dining manager, may kitchen manager, parang ganon. So, may store manager din. So, yung isa is kitchen manager ata namin siya na babae. So, parang kinikilig din siya. Oo, kinikilig ang ate mo. Ako naiinis ako sa ganun kasi nga, siya naman, palaging late kung pumapasok. 2 p.m. yung in niya, darating siya, 2 plus na, parang 2:10, 2:05, ganun. So, ako parang, bakit ganito? Bakit siya ganyan? Bakit ganito yung feeling niya? Artista siya, feeling niya ganun siya. So, naiirita ako sa kanya, naiinis ako sa kanya. So, hindi ko siya pinapansin. Kapag dumarating na siya, yung mga babae na sa kanya, ako, wala talaga akong sa kanya. Naiinis din ako, pero hindi ko siya pinapansin masyado. Hanggang sa dumaan ng mga araw, napapansin ko to siya, na kapag nagmamop siya ng sahig, kasi sa dining siya na-assign. So, kapag nagmamop siya ng sahig, parang hinaharap niya ako, nasa front row, 'di ba, cashier. So, kapag nagmamop siya ng sahig, parang tumitigil siya sa pagmamop, tapos nilalagay niya yung mop ganyan. Tapos tinititigan niya ako na parang lalo siyang nang-iinis. So, ako naman, lalong naiinis ang lola niyo. Nagagalit talaga ako sa mga ganyan. Parang feeling hindi siya masyadong gwapo. Hanggang sa lumipas na ang panahon, ang araw, na binalita sa akin ng isa kong kasamahan na cashier na sila na raw nung lalaking yun. Etong kasamahan ko is single mother siya. So, parang bata pa siya sa akin. Maputi, maganda itong babaeng to. So, ina-advisean ko siya, sabi ko, huwag kang magtitiwala sa mga ganyang mukha. Kasi hindi katiwa-tiwala yung mga ganyan. Parang alam na alam ko na playboy, parang ganun. So, sabi niya, ay hindi, parang seryoso, mahilig daw sa bata, parang ganyan. So, tingin niya, tanggap siya. So, okay, hinayaan ko siya. Tapos naiinis ako kasi pag natatapos na yung shift nila, lagi silang umu-order. Kasi sa amin, pwede yung salary deduction. O order ka, tapos isa-salary deduction mo. So, ako lagi yung nakakakuha ng order nila kapag nagbe-break, tapos naghaharutan. So, naiinis talaga ako. Pero, wala naman akong magawa. Bakit ano bang gagawin ko? Yung manager nga namin, hindi naman sila pinipigilan. Ako pa ba? Bakit ko pipigilan, diba? Sino ba naman ako? So, wala lang. Parang ganyan. And yung SL namin, yung sabi ko sa iyo na lalaki, na parang nagpaparamdam na, pati siya naiinis dun sa lalaking yun.
Pero wala kaming magawa kasi nga hindi naman pinagbawal dun sa store namin. Parang okay lang naman as long as hindi affected yung trabaho niyo. So wala. Hanggang sa isang araw, yung isang kasamahan kong babae na sa kitchen na assign, parang may malaki ang problema niya. Sabay kaming nag-break noon. Sabay kaming kumakain tapos parang naiiyak siya na ewan. Ako pa naman, nonchalant ang auntie niyo dati. So parang wala lang, hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa nag-open up siya, sabi niya, ate, may problema ako, sabi niya. Sabi ko, anong problema mo? Sabi niya nga, kasi may ginagawa yata akong mali. Yun ang una niyang sinabi sa akin. Ko, anong mali? Nagtaka na ako, baka kumakain siya ng pagkain sa kitchen, parang ganon. Pero hindi naman siguro kasi maraming tao sa kitchen eh. Lahat makikita kasi may CCTV din doon. Sabi niya, kasi parang may trinidor akong kaibigan. Alam ko, marami silang magkakaibigan doon sa store namin. Kapag tapos na ang trabaho, kapag closer sila, nagkiinuman pa yan sila. Hindi pa yan sila umuwi agad-agad. Ako, hindi naman sa good girl, pero hindi kasi ako mahilig sa ganun. Hindi ako mahilig gumimik, hindi ako mahilig mag-inom. Kapag tapos na ang trabaho, uuwi ako, parang ganun. Hindi talaga ako mahilig sa ganyan. So, hindi ako nakakasama sa kanila. Parang ang tingin nga nila sa akin ay killjoy. Ang tingin nila sa akin ay parang manang, ganon. Hindi rin ako nagme-makeup. Actually, may mga customers ako na sinasabihan ako, bakit yung iba ang pula-pula ng pisngi, ikaw ang putla-putla mo? Lagi nilang sinasabi sa akin yun. Yun lagi ang nirereklamo ng manager sa akin kasi bakit daw hindi ako mag-makeup or mag-lipstick man lang. Kaya, pero hindi kasi ako mahilig sa ganon. Nangangati kasi ako. Kaya, as much as possible, iniiwasan ko yun. So, sila, ang tingin nila sa akin talaga ay parang manang at killjoy. So, ganon. Pero nagulat ako nung nagsabi siya sa akin ng problema niya. Sabi ko, bakit? Ano ba? Sino bang sa tingin mo ginawan mo ng masama? Hindi siya makapagsabi. Parang naiiyak lang siya na ewan hanggang sa natapos na yung break. Hanggang sa kinabukasan, sabay na naman siyang nag-break sa akin. Sabay kaming dalawa. Nung kumukuha na kami ng pagkain, parang naiiyak na naman siya. Sabi niya may ichichika daw siya sa akin, pero naiiyak siya. Sabi ko, ano ba yun? Ano ba yung ichichika mo? Hanggang sa sinabi niya sa akin na parang dinedeskartihan daw siya nung bagong dining crew. Sabi ko, sino? Sabi niya, yung boyfriend ni Blank, nung babae. So, alam ko na yung feeling gwapo na lalaking yun, si JR ang tinutukoy niya. Sabi ko, paano mo nasabing pinopormahan ka niya? Magkakasabay kayong, di ba magkakasabay kayong nag-iinuman pagkatapos? Sabi niya kasi may isang araw daw na nag-inuman sila, isang madaling araw nag-inuman sila. Yung babae, malayo pa yung girlfriend ni JR, malayo pa yung bahay or yung lugar niya, malayo dun sa pinag-inuman nila. So, sumakay na, nauna nang umuwi. Hanggang sa si JR, hindi daw umuwi, kundi dun pumunta sa boarding house niya. So, nagtabi sila, ganon. Tinanong ko siya kung anong ginawa nila, may nangyari ba? Sabi niya, oo. Yung JR daw na yun daw ang nakakuha ng kanyang iniingat-ingatan na pagkababae. Parang ganon. So, gulat na gulat ang lola niya, di ba? Grabing chismis yon. Ha? Bakit ganon? Sabi ko, bakit mo ginawa yon? Sabi niya, nakainom kasi sila pareho, parang ganyan. Yung ko, okay, sige, kalimutan mo na yon. Huwag mo nang may girlfriend siya eh. Pero sabi niya, hindi niya raw makalimutan. Tapos, yung JR daw, o maakto daw na parang wala lang yung nangyari. Parang casual friend lang sila. Pero kapag nakakainom at wala ang girlfriend, parang nagiging sweet sila sa isa't isa. And nahulog na rin itong si ate mo girl kay JR. So, dalawa silang magkaibigan, isang lalaki. So, sabi ko, wag niyong hahayaan na isang lalaki lang ang makakasira sa pagkakaibigan niyo. Sabi ko sa kanya, sabihin niya dun kay girlfriend na may nangyari sa kanila ng boyfriend nito. Sabi niya, sige, sasabihin niya. Pero lumipas na lang ang ilang araw, hindi pa rin nagsasabi itong si ate mo girl. Lagi niyang hinihingi yung payo ko, lagi niyang hinihingi yung tulong ko kung paano ba niya sasabihin dun kay girl. Hanggang sa nagkasabay-sabay kaming tatlo na mag-break. Kaming tatlo lang, nasa itaas no, nasa crew, sa staff room. So, sabi ko,
may sasabihin si ano sa'yo. Nanginginig na yung girl. Parang hindi niya masabi-sabi. Nanginginig din yung babae, parang may alam na siya. So, sabi ko, okay, wag kayo mag-away. Ganito ang nangyari. Ako na nag-open up sa kanilang dalawa. Parang naging mediator ako nun. Ganitong nangyari. So, wag niyong hayaan na isang lalaki lang sisira sa inyo. Pag-usapan niyo yan. Sabi ko. Hanggang sa nag-uusap sila, ako naman nag-check ng phone ko, nag-check ng mga messages ko kahit wala naman talaga. Kasi ayoko lang talagang makinig eh. Hanggang sa nagka-idea yung isa. Sabi niya, bakit hindi na lang daw nila hiwalayan dalawa yung guy? Sabi naman nung isa, parang wala naman ding magiging impact dun sa guy. Dapat daw, may isang babae na magustuhan talaga yung guy. Kasi feeling nilang dalawa, wala talagang nagustuhan yung guy sa kanila. Yung JR, wala talagang nagustuhan sa kanila. Hanggang sa tinanong nila ako, pwede raw ba ako? So nakakagulat yung ganong idea na gusto nila is, parang akitin ko si Guy para pag naging kami, siguraduhin ko magkagusto siya sa akin. Tapos sabay-sabay naming tatlo siyang hihiwalayan. Sabi ko, ayoko nga. Bakit niyo ako sinasali sa ganyan? Ayoko nga ng complicated na life. Parang okay na ako sa life na ganito. Nagtatrabaho, susweldo, uuwi, matutulog. Parang ganun. Walang excitement ang life ko. Sabi nila, ililibre daw nila ako ng Champ Burger na large fries at large drinks. Sa sweldo namin noon bilang isang crew, hindi naman yun kalakihan. Tapos, bibigay ka pa sa bahay. Di ba? Kasi sabi ko na sa inyo, hindi kami mayaman. So, bibigay ka pa sa bahay. So, malaking bagay sa akin yung Champ. At isa pa, wala nga rin talaga akong ginagawa kasi walang thrill yung buhay ko. Kaya sabi ko, why not give it a little thrill? Yeah, kahit konting thrill lang. Sabi ko, pag-iisipan ko. Pero, ilang oras bago umuwi, sinabi ko sa kanila na sige, go ako. At magba-Valentine's na nun, Feb. Parang katapusan na ng January, parang ganun. Hindi ko na masyadong maalala. Basta ganun. Nasa parang party room kami. Kasi kapag may ganyan, mga fast food chain, may party room yan kung saan ginaganap yung mga birthday party ng mga bata, 'di ba? May mga ganyan yan. So, nasa party room kami at magde-decorate for the Valentine season. So, parang tumutulong ako nun sa decoration na out ko na. Hindi na ako nagkukrew kasi bawal kasi yun. Kapag oras mo ng trabaho, dun ka talaga sa station mo. Kung cashier ka, dun ka sa harap, pag dining ka, nasa dining area, parang ganyan. Yun, out na ako. Wala na akong pasok nun. So, sabi ko, okay, gagawin ko to. Sabi ko. So, tinawag ko yung guy kasi nagda-dining siya. Sabi ko, JR, parang please naman pakabit nitong mga hearts sa ibabaw kasi nahihirapan kaming ikabit, sabi ko. So, gulat na gulat yung guy. Nakita ko talaga sa mukha ni JR na parang nagulat siya. Parang, kasi sa ilang araw o linggo niya dun sa store, hindi ko siya kailanman pinansin. So, parang nagulat siya dahil pinansin ko siya nung araw na yun. So, sabi niya, sige, sure. So, tinulungan niya kami. Pagkatapos niya ikabit lahat, hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Hanggang sa sinabi ko, JR, ikaw lang yung crew dito na wala akong number. Pwede bang humingi ng number mo? Sabi ko. Pero, hindi naman totoo yon kasi nonchalant nga yung tita nyo. So, halos lahat ng mga crew members o mga kasamahan ko sa trabaho, wala talaga akong cellphone number. Yung sa manager lang talaga, yung sa SL ko, kasi kailangan mo pag nagpapaalam ka na malilate ka, o di kaya tatawagan ka dahil may hindi pumasok para ikaw yung mag-reliever, ganun. So, sabi ko, kukunin ko yung number niya. So, agad naman yung binigay, tinype niya yung number niya dun sa phone ko. Pagkatapos nun, pauwi na kami, kasama ko yung girlfriend niya at siya, kasi out na rin siya nun, kasama ko yung best friend ko. Alam ng best friend ko yung pinaplano ko. Kasi, pina-drop by ko siya dun sa store eh. Hindi kasamahan namin ng trabaho yung best friend ko ha. Sadyang nag-drop by lang talaga siya para sabay kaming umuwi. So, nung pauwi na kami, kumain muna kami sa may mga isawan. Pagkatapos, pinasakay namin yung girlfriend niya ng jeep kasi malayo yung sa kanila. Kami, tricycle lamang kasi nasa malapit na barangay lang din kami. So, yun na nga,
umupo ako sa harapan, sabi ko sa best friend ko, "Wag kang tumabi sa akin, dun ka sa likuran para matingnan namin kung saan tatabi o uupo yung si JR." Umupo siya sa tabi ko. Nag-usap kami doon. Kahit na naiinis ako sa kanya, tinitiis ko talaga kasi nga may binabalak, 'di ba? So tinitiis ko. Hanggang sa yun na, pag-uwi ko ng bahay, tinext ko siya, "Hi, JR. Si ano ito?" Parang ganyan. "Si Mia to." So sabi niya, "Hi," parang ganyan. So magka-text kami nung buong magdamag na yun. Parang halos hindi ako makatulog. So kahit antok na ako, sige, pinush ko para sa Champ Large. Ganon. Hanggang sa ano na, parang ilang araw na kaming magka-text noon. Parang 2 araw lang yata. Pagkatapos, isang araw, papasok na kami nun sa trabaho. Parang break niya ata o break ko, hindi ko na matandaan. Pero nasa party room kami, party area. Doon kasi kami nagpapahinga kapag hindi pa namin oras ang trabaho. Naka-off yung mga ilaw doon. So doon nagkahiga ako. Hinilera ko yung mga circle na chairs. Hinilera ko. Nakahiga ako doon. Sabi niya, nag-text siya sa akin. Nandoon lang kami sa iisang room, text siya sa akin. Sabi niya, pwede raw ba siyang manligaw? Sabi ko, wag nang ligaw-ligaw, tayo na. Nagulat siya, sabi niya, okay, kung seryoso ka, papayag kang ikis kita. So, ganun. Ang lola niya parang, kinakabahan. Dapat ba talaga na pati yung labi ko masasacrifice para dito? Pero sige na nga. Mabubusog din naman yung labi ko pagkatapos ng mission na to, 'di ba? So, yun na nga. Nilapitan niya ako, nakahiga akong ganun. Nilapitan niya ako, nasa ulunan ko siya, pagkatapos nagpick lang siya, parang smack kiss lang. Yun ang naging umpisa, naging kami ng dalawa. So ang sabi nga ng mga babae, mga babae niya sa store, na 'di ba, pa-fall ko siya, paibigin ko siya. So yun, parang naging close kaming dalawa, parang ganon, hanggang sa palapit na yung birthday niya. Hindi ko naman talaga inakala na ipapakilala niya ako sa mami niya. Pero kaibigan lang kami noon. Kaibigan lang ang pakilala namin sa isa't isa. Parang ganun. So ako sinama niya. Nagpa-laundry pa kami nung malaking-malaking niyang comforter. Pagkatapos nagpaayos pa kami ng computer niya. At dahil nga malapit niya yung birthday niya, ang sabi ng mami niya, kasi may kaya sila sa buhay parang dahil lang tumigil siya sa pag-aaral, kaya siya pumasok dun sa pagtatrabaho sa fast food chain para magkaroon ng kahit pagkakaabalahan sa araw-araw, parang ganun. Pero may kaya sila sa buhay. May paletsyon yung birthday niya. At sabi nila, dun daw sa resort, gaganapin. So, sabay kami naghanap ng resort, sinaman niya ako, kami, yung habal-habal, ganun. So, dun sa habal-habal, kasi ako nasa harap, yung driver, tapos ako, ayoko kasi sa likuran, natatakot ako baka mahulog ako. So, ako, tapos siya yung nasa likod ko. So, nag-uusap kami, nandyan yung mukha niya, may parik-halik siya sa pisngi, parang ganyan. Kaya ang atin nyo, unti-unti, hindi naman tayo bato, di ba? Unti-unti, parang naaano na ako, na parang kinikilig na ng konti. So hanggang sa sinabi ko doon sa mga girls na itigilan na natin to. Atin na tong tatapusin, sabi ko. Sabi nila, wag muna, parang hindi pa raw napofall yung si JR. Sabi ko, kailangan na nating tapusin kasi ako talaga, parang may pakiramdam na akong kakaiba eh. Pero hindi ko pa sure noon, hindi ko pa sure. Hanggang sa yun na nga, sumapit yung birthday niya. Dapat nandun ako sa birthday niya kasi dinner yon. Dapat nandun ako. Kaso, na-promote ako nun bilang senior cashier. 2 na kaming senior cashier kasi yung ibang mga senior cashier namin nilipat na dun sa bagong nag-open na branch. So, yung isang senior cashier namin, si Steph, sabi niya, pwede bang ikaw muna ang mag-closing ngayon? Ako muna ang pang-umaga kasi ako magbabantay sa lola ko na ospital kasi. Yun ang sabi niya, na ospital yung lola niya. So, sino ba naman ako, 'di ba, para hindi maawa sa kanya, babantay niya yung lola niyang may sakit. So, pumayag ako na ako yung closer. So, hindi ako makakasama dun sa birthday celebration ni JR. Ayun na, nag-closer ako. At nung patapos na yung shift namin, kasi hindi naman 24 hours yung store na yon, patapos na ang shift namin, pa 12 o'clock na, dumating sila. Yung mga kasamahan namin na
sumama dun sa birthday. Syempre, nandun yung girlfriend niya at yung isa pang babae niya. Dumating sila. So, inaya niya ako, tinext niya ako. Sabi niya, pwede ka bang sumama kasi pupunta pa sila sa isang beach. Parang ganon. Kasi hindi natuloy yung resort. Parang sa bahay lang sila naghanda, may mga video games lang. Pagkatapos, after ng party, parang gusto nilang pumunta ng beach. Ang ganyan. Sabi ko, hindi ako makakasama kasi sabi ko sa inyo, hindi talaga ako mahilig sa ganon. At nung nakita ko sila, sweet na sweet sila ng girlfriend niya, dun ko naisip na parang walang plano yung babae na hiwalayan siya. Diba? Kasi sweet na sweet sila eh. So ako naman, habang nag-aantay kami ng time out namin, so may isang kasama na ako, naka-close ko na, pero may girlfriend to ha, ka-close ko lang siya. Parang may pinarinig siya sa akin kanta, ganyan. Binigay niya sa akin yung isa sa mga earpiece niya. Parang yung isa na sa kanya. So parang kumakanta kami, nag-text siya bigla, bakit kayo parang close na close ni ano, parang ganyan. Kasi nga may secret relationship na kami, 'di ba, nung JR. Hanggang sa yun na nga, parang natuloy sila. At ito pa talaga ang pinaka-worst. Kasi yung Stephanie, hindi pala nagbantay dun sa lola niya sa ospital. Sumama lang dun sa birthday. So, naisahan niya ako. So, sabi ko, napaka-ano talaga. Iba talaga ang nagagawa ng birthday. Ng ganyan. Sumama siya dun sa birthday. So, yun na nga ang ginawa ko. Umuwi ako, hindi ako sumama sa kanila. Kinabukasan, parang nilapitan ako nung girlfriend niya. Sabi niya, parang nafo-fall na sa'yo si JR. Bakit? Kasi naglaro raw sila ng spin the bottle. Tapos parang tumama dun kay JR. Parang tinanong siya kung meron ka bang love dito. Parang ganyan. Kasi parang yung mga kasamahan niya, may idea na rin na dalawang babae yung pinagsasabay niya. Yung kaibigan ng girlfriend niya at yung girlfriend niya. Parang may alam na sila. So, parang tinanong siya kung may love ka ba, may love ka na ba? Sabi niya raw, meron. So, tinanong nila, nandito ba? Ang sabi niya raw, wala. Wala daw doon sa grupo nila. So, parang nainis yung girlfriend niya, parang nag-away sila nun. So, mula noon, parang may napapansin na akong kakaiba. Parang napansin ko, parang may galit sa akin yung mga tao sa store. Alam mo yun? Yung parang alam mo na pinag-uusapan ka ng lahat. Wala naman akong alam kung anong ginawa ko masama. Plano naman namin yun, diba? Plano naman namin na magkaroon ng relasyon. Kasi ako, kung ano nangyayari sa amin ni JR, sinasabi ko naman dun sa babae, dun sa girlfriend niya at dun sa isa pang babae. So, parang naiinis ako. Bakit ganun? Bakit parang ako pa yung may kasalanan? Sumabay lang naman ako sa plano para dun sa pagkain. Alam mo naman, mukha tayong pagkain Pero, ang nangyari, yun na nga, parang kinichismis, minamarites nila ako. So, sabi ko sa sarili ko, sige, titigilan ko na to. Kinausap ko yung dalawang babae, sabi ko, tigilan na natin to, ganyan. Sabi nila, okay, tigilan na raw. Pero, hindi pa rin natitigil yung pang mamarites nila. Kasi, may mga kaibigan sila na parang kaibigan ko rin. So, yun yung nagpapasa sa akin, nagpi-feed ng info na ganito yung sinabi ni ano, ganito yung sinabi ni ano. Hanggang sa nagalit na lola nyo. Nung nagalit na nga ako, tinanong ko si JR, sabi ko, seryoso ka ba sa akin? Tanong ko. Sabi niya, oo. Sinabi ko ba naman, hiwalayan mo lahat. Kung sino ba yung mga girlfriends mo ngayon, hiwalayan mo lahat as in now. Kung hindi mo hihiwalayan, ako ang aalis sa buhay mo. Yun sabi ko sa kanya. Tapos yun na nga ang nangyari. Parang nagkaroon kami ng meeting. Meeting Feb 22 yun. Meeting namin. Feb 22 ng gabi. May meeting sa store. Tapos, pagkatapos ng meeting, parang nag-usap silang dalawa. And then, pagkatapos sila mag-usap, parang paano na yun? Kasi Feb 22 ng gabi, parang pamadaling araw na yun. So, madaling araw na kami natapos. Pagkatapos nilang mag-usap, pauwi na ako, sabi niya, hintayin ko raw siya. So, sabay kaming umuwi. Pag-uwi namin, nantin niya ako sa bahay. Wala pa kami dun sa mismong bahay namin. Nandun pa kami sa may highway. Sinabi niya sa akin na tinapos na raw niya lahat. Sabi ko, talaga? Sabi niya, oo. Tinapos na raw niya lahat. So, sabi ko, ako parang pinili mo. So, nakakahaba ng hair yon. Hindi pa ako nito masyadong ganap sa idea na, oo, kami na, parang ganyan. Nagalit lang talaga ako dahil minamarites nila ako. So, yun.
Sinabi na niya na gano'n na nga ang nangyari, hiwalay na sila. So, nagpatuloy kami. Hanggang sa mas lalong lumala yung chismis dun sa store. Isang gabi, out na kami noon, nasa bahay kami, nag-uusap. Biglang nag-text yung, sabi ko sa inyong lalaki na SL namin. Nag-text siya. Sabi niya, nasan daw ako? Sabi ko, nasa bahay na. So, tumawag siya. Pagkatawag niya, ni-loudspeaker ko. Eto ba naman ang sinabi niya? Bakit yung lalaking yan ang pinalit mo sa akin? Nakala ko ba may unawaan tayo? Bakit ngayon, dyan ka sa lalaking yan na wala namang future, wala namang pangarap sa buhay, parang ganun. So medyo nasaktan ako para dun kay JR. So sinabi ko, wala kang pakialam kung sino piliin ko. Kasi ikaw din naman, wala ka namang sinasabi. Hindi ko alam kung anong sinasabi mong unawaan dahil wala ka namang sinasabi in the first place. 'Di ba? Mahirap naman mag-assume kapag walang sinasabi sa'yo. So yun na. Natapos na nga yun, mas lalong lumala yung chismis. Kaya ang ginawa namin, nag-resign kaming dalawa ni JR. At the same time, sabi ba naman ng manager naming lalaki, bakit hindi na lang daw si JR yung mag-resign tapos wag na lang daw akong umalis, parang ganon. So, hindi naman sa pagmamayabang, pero isa po ako sa mga sinasabi nilang magaling na crew noon. So, yun na nga. Lumipas ang panahon, akala ko hindi makakapag-test ng time yung relationship namin ni JR. Kasi nga, maraming mga tao ang gustong mag-fail yung relationship namin dalawa. Kasi 'di ba? Saan ba naman kayo nag-umpisa? Parang ganon. So, maraming mga tao na gustong mag-fail yung relationship namin. Pero, dahil nga ma-pride ako, ma-pride din siguro yung isa, hindi namin hinayaan na mangyari yun. Marami kaming mga bagay na pinag-awayan kasi napaka-opposite namin sa isa't isa. Opposite talaga, total opposite. Lahat ng, may mga bagay lang na gusto ko na parang tinatry niya hanggang sa magustuhan niya, ganun din naman siya. Pero, lahat ng gusto namin, lahat ng mga karanasan namin sa buhay, pati pagkatao namin, opposite talaga sa isa't isa. So parang napakahirap na i-work out yung ganong klaseng relationship. Alam nyo ba, kung sa inyo ngayong mga Gen Z, kung uso sa inyo yung block and block, block and block, sa amin noon, alam nyo ba, sinisira namin yung mga SIM cards namin. Tinatapon namin yung mga analog phone namin. Ang gagaling ng mga analog phone, hindi madaling masira. So, okay pa rin. Ganun kami mag-away to the point na mag-aaway kami sa daan. Tapos bubuhatin niya ako para matapos lang kami mag-aaway. Parang ganyan. So, ang OA. Hanggang sa, yun na nga, marami kaming pinagdaanan na pagsubok syempre sa pamilya. Hindi naman naging madali yung pagtanggap ng bawat pamilya namin sa isa't isa dahil sabi ko nga may kaya sila. Kami naman, hindi, mahirap. Tapos, 'di ba, iba yung gusto ng papa ko kasi siya walang trabaho, parang ganun. So, iba talaga yung mga nangyayari sa amin noon. Parang ang dami-daming ayaw sa amin, ang dami-daming gustong mag-fail yung relationship namin. Pero hindi namin hinayaan. Ang daming beses din na selusan, parang ganyan. Hindi namin hinayaan hanggang sa nung nasa 4th year na kami ng relationship namin. Nag-decide na kaming dalawang magsama sa isang bubong. So, nasa kami, sa bahay. Nung una, sa bahay nila, pagkatapos lumipat kami sa bahay namin kasi nagka-problema, parang ganyan. Pagkatapos, hanggang sa nakahanap ako ng trabaho, naging DJ ako. Naging DJ po ako. Naging DJ po ako. So, dun parang naramdaman ko na siya, may trabaho siya pero palipat-lipat kasi may mga pagkakataon na ayaw niya ng ganitong trabaho. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, laki siya sa medyo maalwan na buhay. So, pag nahirapan siya, parang ayaw na niya. Ganon. So, parang namumroblema ako noon. So, lagi ko sinasabi sa Diyos na, ganitong lalaki ba yung makakatuluyan ko? Parang ganyan. Ganito ba, Lord? Hanggang sa, yun na nga, nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking company. Pero parang outsource sila. So, nung una, liaison officer siya. Pero dahil nga tamad siyang maglakad-lakad, ang laki ng company na yon. So, napapagod siyang maglakad. Nag-aral siya ng drafting. Doon sa mismong, yung mga draftsman doon, parang tinuturuan siya. Hanggang sa nagkaroon ng opportunity na naging draftsman nga siya. Kasi parang ano ba tawag doon? Parang nag-rehowling ng mga empleyado. So, na-promote siya bilang draftsman kasi nawala na yung position niya bilang liaison officer para magtipid, parang ganyan. So, na-hire siya bilang draftsman. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, medyo okay yung okay yung
yung kitaan niya doon. Pero pagkalipas ng halos 2 taon, nag-resign siya doon at pinagpalit niya yung trabaho niya sa isang maliit nakitang trabaho. Tapos parang hindi pa established na company na pagde-design, pag-i-interior design. Pero hinayaan ko siya. Kaya lang, at the back of my mind, tinatanong ko, ganito na ba talaga? Wala na ba talaga? Wala na ba talagang mangyayaring maganda? Parang ganyan. Hanggang sa isang araw, may kasamahan siya dati dun sa dating company na pinagtrabahuan niya na nagkaroon ng opening sa isang company na US-based. Yung mga client nila US, pero interior designing. So, dito na nga, nung napunta na nga siya dito, yun ang naging meet siya para magpakasal kaming dalawa. Yes po. Ikinasal ako kay JR. Oo. So, nung kinasal kami, ika-9th year anniversary namin, February 23, 2019. Ika-9th year namin yun. So, yun kami kinasal. Pagkatapos nun, nagka-pandemic, isa sa mga bagay na parang nagustuhan ko sa kanya ay dahil maalaga siya. Dahil kahit nung nagkasakit yung papa niya, pumunta kaming Maynila kasi nasa Maynila yung papa niya. Pinalagaan niya. Na ano kasi yun, parang na bedridden, parang nakoma siya for a while. Tapos yung ano niya, yung dumi, 'di ba? Nakita ko talaga na hindi siya maarte, inalagaan niya. Maging ako nung nagkasakit ako na sobrang grabe din yun. Hindi naman sobra pero parang messy ang sakit na yun. Hindi maganda, hindi malinis ang sakit na yun. Pero inalagaan niya ako. So, dun ko nakita na parang nasa tamang tao ka. Parang ganon. Hanggang sa nagka-pandemic, hanggang sa nung nakaraang taon, na-discover namin na pwede naman pala ako mag-YouTube. So, nag-resign ako sa trabaho ko bilang DJ. Nag-resign ako. DJ/assistant manager ako dati sa isang station. So, ang ginawa namin ngayon, parang siya naman ang naging busy kasi may malaki siyang promotion sa pinagtatrabahuan niya. Pero malaking challenge is yung time, parang ganon. Kaya lang na-realize ko rin na parang ito yung dasal ko dati. Sabi ko, 'di ba, na Lord, hanggang dito na lang ba? Hindi ba to magpupursu ng dreams, parang ganon. So siya ngayon yung nangangarap para sa amin. So kahit na busy siya sa trabaho, siya pa rin nag-i-edit ng ating mga kwento na inyong pinapakinggan, yung mga thumbnail na nakikita nyo dyan, yung video mismo, ganon, siyang nag-i-edit. Taga-record lang po ako at syempre taga-basa ng mga sulat nyo, taga-proofread ng mga sulat nyo na pinapadala nyo sa amin. Yun lang po talaga ang ginagawa ko sa buhay ko ngayon. So, yun na po ang kabuuan ng kwento ng buhay ko. Alam ko, marami pang mga pagsubok, marami pang pwedeng pagdaanan, marami pang pwedeng mangyari, pero syempre, hanggang dito na muna kasi hindi pa naman natin alam kung anong mangyayari dun sa hinaharap. So, sa mga nagtatanong, may nagtatanong kasi kung may anak na kami. Unfortunately, wala pa. Sana ibigay na ni Lord, pero kung hindi naman para sa atin, wala din naman tayong magagawa, 'di ba? Pagdasal lang. So, alam kong hindi masyadong mabigat, hindi masyadong climax worthy o maraming plot twist. Sabi ko nga kanina, itong story ng buhay ko, pero napanindigan din naman namin yung relationship namin sa iba, na yung maraming nagsasabi na hindi kami aabutin ng ilang months kasi nga ako dati, 'di ba? Yung mga relationship ko hindi naman inaabot ng ilang taon. Yung kay kay Duncan lang, pero paputol-putol yun. Tapos marami pa yung mga nangyayari. Sa mga nagtatanong kung nasaan na si Duncan, hindi ko na rin alam. Isang beses ko lang siyang nakita ulit, year 2010. No, 12, year 2012. Doon ko lang siya nakita. Isang beses lang talaga yun. Hindi ko na alam. Pero ang alam ko, ikinasal siya. Nauna siyang ikasal sa akin dun sa babae, dun sa naging girlfriend niya after me, 'di ba? Parang nagkatuluyan silang dalawa. So, ano mang nangyari sa amin ni Duncan, marami pang mga bagay doon sa relationship na yun. Pero sabi ko nga sa sarili ko, at sabi ko nga, parang hindi na siya worth it i-share kasi hindi din naman siya significant para sa naging ending ng kwento ng buhay ko. Kahit hindi pa ito ending, kahit marami pang pagsubok na darating, marami pang pagdadaanan itong buhay natin. And syempre, hinihikayat ko rin kayo na sana i-share nyo na rin
yung kwento ng buhay niya sa akin para ma-share na rin natin sa iba nating tagapakinig. All you have to do is to email me, mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, kung may mga tanong pa kayo kung anong nangyari, kung sino yung ganito, parang ganyan, kung anong nangyari kay ganito, pwede naman kayong mag-comment down below at sasagutin ko naman yan sa abot ng aking makakaya. Charot. Sana ay hindi kayo masyadong na-bore ko sa kwento ng buhay ko. Alam ko mas marami pang magagandang kwento nyo kaysa sa buhay ko na worth sharing. Pero dahil nga pinangako ko naman sa inyo na kapag nag 50,000 subscribers tayo, ay share ko yung sarili kong kwento. So eto na nga. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Naway sa munting kwento ng buhay ko, mas nakilala nyo pa ako, mas magiging personal yung relationship natin, mas magiging open kayo na mag-share sa akin kung anumang mga pinagdadaanan niyo. Pwede po kayong mag-email sa akin talaga kung may pinagdadaanan kayo sa buhay, gusto niyo nang makakausap, okay lang yun, walang problema. Sasagot po ako, promise. Sa email. Wag dun sa comment, kasi pag comment parang nakakaligtaan na natin yun eh. Pero pag nag-email kayo sa akin, o di kaya sa Facebook page ko, Mama Mia Cagayan de Oro. Pwede din sa aking TikTok, Mama Mia CDO po. Wala na po tayong Instagram. Unfortunately, na-delete po yun ng hindi sinasadya. Akala ko kasi deactivation lang yun eh. May mga panahon na nagdadrama tayo, so dina-activate ko. Yun pala, deleted na yung account. Wala palang deactivation yun. Hindi ko alam kung wala ba talagang deactivation sa Instagram, kung delete lang ba yung choice, o kasi ano yun eh, deactivate/delete. Parang ganun yung na-click ko. So, hindi ko na alam kung anong nangyari. So, wala tayong Instagram. At parang hindi rin ako mahilig mag-take ng pictures para dun sa Instagram. So, hindi na lang ako gumawa ng bago. TikTok, YouTube, at saka Facebook lang po tayo. So, hanapin niyo po ako doon. Kung meron kayong gustong sabihin, syempre, kung meron kayong gustong iparating sa akin na mga problema, nais nyong i-share, nais nyong humingi ng mga ibang opinion, o di kaya nais nyo ng kausap, okay lang po. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317, o di kaya doon sa ating 0317@gmail.com, o doon sa ating mga social media accounts. Maraming salamat po talaga sa 50,000 subscribers. Naway mas dumami pa tayo kahit pa unti-unti dito sa ating channel. Naway i-share nyo ang channel natin, magkumbinsi kayo ng mga friends nyo. Kung nagustuhan nyo yung channel natin, kumbinsin nyo yung mga friends nyo na makinig, manood, at syempre mag-subscribe na rin kapag nagustuhan din nila ang kwento nating ito. Maraming salamat po talaga sa walang sawa niyong pagsuporta. Naway panghabang buhay na ang relasyon na ito. Naway wag niyo ako o hindi niyo ako iiwanan. Muli po, ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.